Yun. Good morning! Maganda po ba umaga ninyo? Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! It's 67 days before Christmas. Excited na po ba kayo? Parang hindi kayo excited, ano? 67 days, Pasko na. Kaya po Merry Christmas sa inyong lahat. Pero alam niyo po, dapat hindi lang tayo sa Christmas maging excited. Dapat po sa second coming ni Christ, malapit na rin po. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, this morning, I'm going to talk about a topic na siguro po lagi niyo nadidinig. Aware po kayo sa drug addiction, ano po? Fighting drug addiction is one of the society's most important concern today. At most of the crimes happening around us are drug-related. Sabi po, sa lahat daw po ng mga krimen na nangyayari, 75% drug-related. And let me show you some statistics about our drug problem. This is taken from the statistics provided by the Dangerous Drugs Board. Ito po yung statistics ng 2012. Ayon po doon sa pag-aaral, sa pagsasaliksik ng mga datos, ang number daw po, dami daw po ng mga taong lulong sa droga, 1.7 million sa Pilipinas. Hindi pa po kasama dyan yung mga hindi alam, mga palihim na gumagamit ng droga. Sabi po, average age daw po is 29 years old. Ang pinakabata daw pong drug user na nakatala, 8 years old. At ang pinakamatanda, 73. So siguro po dun sa bracket na yun, may lahat kayo covered, ano? Ang, ano daw po, karamihan daw po sa gumagamit ay lalaki. Sa bawat 10 lalaki, may isang babae na gumagamit ng droga. At base po sa pag-aaral din, yun daw pong datos na nakuha sa mga rehabilitation centers, noon daw po 2012, 2,744 ang pumasok sa rehab. Doon po sa 1.7 na user, 1.7 million, 2,744 lang ang pumasok sa rehab. Nagpaayos, nagpa-rehabilitate. At doon daw po sa mga nagpa-rehabilitate, ang bumalik, 404. Ibig sabihin, hindi na na-correct. Hindi ko lang po alam kung ilan po doon sa 404 ang bumalik ulit. At ang sabi lang po, ang dami daw po nang namatay, based doon sa statistics, 1,700. Yan po yung nakatala. Bakit ko po ba nabanggit ang mga bagay nito? Because we're going to talk about rehabilitation. Rehabilitation. Rehabilitation is something that happens to a person. And let me show you a person who was rehabilitated. Papakita ko po ang picture. Sino po yan? For some of you have heard me preach this about noong 2007. Naalala ko po, pinreach ko na rin po ito dati. Kailan po ngayon may binigay ng insight si Lord. Yan din po yung ginamit kong picture. Sino po yan? Kilala niyo po ba yan? May kamukha ba? Can you recognize this woman? May nagsasabi, kilala ko ang mata. Pero nagkakamali po kayo. Yan po ay nakuha ko lang sa picture. Representation lang po yan of a woman. A Bible character. Siya po ay isang prostitute. Alam niyo po bang prostitute? And her name is Rahab. Rahab. And the title of the message this morning is The Rehab of Rahab. Bakit na-rehab si Rahab? Addict ba siya? Hindi po. At ito po yung title, Understanding God's Process of Rehabilitation. Paano nga po ba mag-rehabilitate ang Panginoon? Paano baguhin o ayusin ng Panginoon ang buhay ng isang taong nasadlak? Hindi lang po sa droga, kundi sa isang masamang gawain. Puntahan po natin ang ating mga Bible sa aklat po ng Hebreo, chapter 11, verse 31, at ganito po ang sinasabi. By faith, the prostitute, Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Babasahin ko pong muli. By faith, the prostitute, Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Sandali po tayong manalangin. Ama naming Diyos na banal, kami po yung nagpapakumbaba sa inyong harapan at aming pong inaamin ang aming mga kahinaan, ang aming mga kakulangan sa pag-unawa. Panginoon, bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maunawaan ang mensahe sa umagang ito. Hayaan mo pong tumimo ito sa aming mga puso, magsilbing inspirasyon, magsilbing aral sa aming pamumuhay. At hayaan mo po, Panginoon, hindi kami lumisan sa lugar na ito na hindi po namin madala ang iyong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan na dadaloy
sa aming kalagitnaan. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong gagawin sa aming mga buhay sa sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming nagkakaisang dalangin. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Let's give the Lord our best clap offering. Hallelujah! The rehab of Rahab. God's process of rehabilitating the sinner in us. Yan po ang summary ng message ngayon. Tulad po na nabanggit ko kanina, pag nadinig po natin ang word na rehab, parang meron pong negative na connotation o parang hindi po maganda ang dating. Pag sinabing, ikaw ba'y na-rehab? Siguro po iisipin ka agad, ay addict ito. Pero alam niyo po, ang rehabilitation is not only for drug addicts. A rehabilitation is also needed for things that have been broken, things that are not of good use. Doon po, ang rehabilitation po ay ginagamit din sa mga taong nagkasakit, sa mga sirang bagay. So, rehab, the abbreviation for the word rehabilitate. Ano pong ibig sabihin nito? To restore to good condition, to restore to good health, to restore to useful life through therapy, repair, or education. Kung makikita niyo po yung larawan dyan po ay larawan ng isang tao na naputulan ng paa, so nilagyan po siya ng tinatawag na prosthetics. O kaya po nilagyan po siya ng parang robotic leg. Limb of a body that was damaged and replaced with a better part. It needs to be rehabilitated. Kumbaga po kailangan ma-rehab para magamit uli, para maging kapaki-pakinabang uli yung parting yun ng katawan. It also means that something or someone used to be in a good form or in a good condition or state, but something went wrong. Meron pong hindi magandang nangyari, and along the way, kaya po kailangan i-rehabilitate. Pwede pong isang gamit o pwede rin pong bahay. Ang bahay po kailangan i-rehabilitate din. Pagka po halimbawa matagal nang nagamit, nasira, kailangan ayusin. Para pong yun nasa larawan natin, sira-sira na yung bahay at nang i-rehabilitate, naging maayos ang kalagayan. Mas kagamit-gamit, mas maganda po ang itsura. As in a house na nasira, katulad din po ng isang tao na addict. Na-addict sa droga, na-addict sa alak, na-addict sa mga masasamang bisyo, and he needs to be rehabilitated. Now, who is this Rahab who was included in the Hebrews Hall of Fame o Hall of Faith? Alam niyo po itong si Rahab, isa po siya sa 3 babae na nailagay po doon sa Hall of Fame. 4 po pala. 4. Kasama po si Sarah, si Tamar, si Ruth, at saka po si Rahab. Alam niyo po itong si Rahab, sabi po, he shared the title with Sarah as a woman of faith. Dahil daw po sa pananampalataya ng isang babaeng mababa, ano ba tawag doon sa Tagalog? Ang sakit pakinggan no po, pero hindi ko na po babanggitin. Isang prostitute. Yan. Rahab was welcome. She was not killed. Balikan po natin yung word na prostitute. Ano po ba ang prostitute? Sa ating pong panahon, ayun po, lagi nating nadidinig. Minsan ginagamit na mura. PI ang ina mo. Di ba? Ganun po, sinasabi. Alam niyo po ba yung mura na yon? Para sinasabi, anak ka ng isang prostitute. Di po ba ang sakit pakinggan yun? It's a curse, actually. Ano po ba ang prostitute? A person who engages in sexual intercourse for money. At ito pong prostitution, yung isang prostitute, hindi lang po yung sa babae. Because a man could also be a prostitute. Because if you're using your body, if you're using your body, engage for money, that's prostitution. Someone who devotes ability for an unworthy purpose. At ang prostitution po, hindi lang po yung pagpapagamit ng katawan for sex. Because if you are allowing other people to use your body for other purpose, yan po ay prostitution din. Sabi nga po, isang lalaki or babaeng bayaran, mababa ang lipad. Sa salitang kanto po ay POK. Alam niyo na po yun, pag binanggitin nyo, di po ba? Ang sakit pakinggan. Pag ikaw tinawag na gano'n, nakaka-offend. Parang niyuyura ka ng iyong pagkatao pagka sinabing gano'n ang iyong ginagawa. At ito po sa Bible, sinabi po, 3 beses, tuwi pong babanggitin yung pangalan na Rahab, the prostitute Rahab. Ang sabi nga po, prostitution is the oldest profession in the world. And during the Old Testament days, 2 klase po ang prostitute. Yung pong prostitute na bayaran, binabayaran po ng mga gustong mag-aliw, mga strangers na pupunta sa isang lugar,
para po habang magpalipas ng gabi, babayad po sila ng babae upang makasiping sa gabi. Yun po yung karaniwang prostitute. But there's also what they call temple prostitute. Alam niyo po yung temple prostitute? Yung pong temple prostitute, siya po ay nakatambay lang doon sa templo. At ang trabaho niya po, pag po meron dumating na sasamba, doon po sa kanilang mga Diyos-Diyosan, siya po ay makikipag-sex. Doon po sa dayuhan o doon sa taong pupunta sa templo, at yun po ang kanilang way to worship their God. Engaging in sex in front of the idol. In front of Astoret. So yung, kaya po ang tawag doon mga temple prostitutes, and they think that that is a sacred thing to do. Pero siyempre po, alam natin na sa mata po ng Diyos, kasuklam-suklam po yan. So yung pong mga yon, nakikipag-sex sa harapan ng idol. At diyan po nagmula yung sinasabi nga ni Pastor Anthony, pag sinashare niya, that sex outside marriage is demon worship. Kapag ikay nakapag-sex sa isang taong hindi mo asawa, yan ay paraan ng pagsamba sa dyablo. So the moment you engage in sex outside marriage, that is not only adultery, that is also prostitution, and that is worship of demons. Dahil yan po ang kaparaanan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So be careful. Kaya nga po, lalo na po sa mga kabataan natin, lagi natin nire-remind. Avoid. Do not do it because that is demon worship. So in our society, pag tinawag po ikaw ay isang prostitute, nakadikit na yan sa iyong pagkatao kahit magbago ka. Di po ba sa ating kapanahunan ngayon, people are identified by their trade. Kung ikaw ay doktor, kahit retired ka na, ang tawag sa iyo, doktor pa rin. Kung ikaw ay engineer ka pa rin. Minsan nga po, kahit kung ikaw ay abogado, attorney ka pa rin. Kahit wala kang kaso, attorney no case, attorney ka pa rin. So, kumbaga po, kung ano yung trade mo, nakadikit na yun sa iyong pagkatao. At minsan po, ang nakakalungkot, kahit po yung negative na ginagawa mo, nakadikit sa pangalan mo. Halimbawa po, si Tonyong at Temyong babaero. Yan. May mga kategorya tayong ganyan. Mga pendong mandurukot. Yan. Mga tipong ganyan. May ginakabit po yung masamang gawain doon po sa ating pangalan. At kung papasin niyo din po sa Bible, even Jesus Christ, when He was ministering, He was not identified as the Messiah. He was merely called the carpenter's son. So, kung papansinin po natin, maging sa ating kapanahunan ngayon, kung ano yung trabaho mo, yun ang tawag sa iyo. And si Rahab po, although she was called a prostitute, it doesn't mean na ganun pa rin ang ginagawa niya. Although para nga po makilala siya, yun ang tawag sa kanya, Rahab the prostitute. Now let us examine the scriptures, how a prostitute called Rahab, how she was rehabilitated. Puntahan po natin ang ating mga Bibles sa Joshua. Kung meron po kayong Bibles, magandang binubuksan niyo po. Ikukwento ko na lang po para hindi na natin basahin per verse. Pero mamaya po, babasahin ko per verse. Pagkaraan po ng 40 years na paglalakbay sa disyerto ng mga Israelita, dumating po sila sa point na they are ready to conquer Canaan. At ang unang syudad po na kanilang iko-conquer o kanilang sasakupin ay Jericho. Kung natatandaan niyo po, nung una, nagpadala po ng 12 espiya si Moses. At doon po sa 12 espiya, 10 po negative ang report, 2 lang ang positive ang report. So ngayon po, ang ginawa ni Joshua, si Joshua po succeeded Moses as the leader of the Israelites. Ang pinadala niya na pong mga espiya doon sa Jericho, 2 na lang. 2 na lang. And the spies sent to Jericho, syempre po mga mandirigma po yan, when they arrived in Jericho, ang pinuntahan po nila yung bahay aliwan. Bakit po kaya? Para po ba mag-happy-happy muna? Hindi po ba? Siguro po, ano kaya ang iniisip ng mga Bible scholars nung inaaral nila to? Sabi po nila, bakit kaya sila pumunta kaagad sa bahay aliwan? Iispiyahan nila yung city ng Jericho, pero ang pinuntahan nila bahay aliwan. Yung bahay po ni Rahab. Pero sabi nga, perhaps it was just a cover. Para po hindi mahalata. Kasi alam niyo naman po, kahit po noong unang panahon, ang mga manlalakbay, pag pumunta po sa isang lugar, ang pinupuntahan kaagad yung bahay aliwan. Kahit po sa panahon ngayon, ng mga turista ang pinupuntahan kaagad yung red light district. Saan ba dito maganda mag-aliw? Yan. So perhaps, kaya po doon pumunta yung 2 espiya na inutusan ni Joshua
para po hindi mahalata na sila ay mag-iispiya doon sa city of Jericho. So, tingnan po natin ang kondisyon ni Rahab, the prostitute, when the spies reached Jericho. So, sabi po doon sa Joshua 2 verse 1, then Joshua, the son of Nun, secretly sent 2 spies from Shittim. Yung pong Shittim, yung kinalalagyan nila nung panahon na yon, ng mga Israelita. Nagpadala po secretly ng 2 espiya. Sabi po ni Joshua, go, look over the land, especially Jericho. Tingnan mo ang Jericho. Kasi yan ang una natin sasakupin, kailangan malaman natin kung gaano karami ang mga sundalo dyan, kung paano natin papasukin, anong oras ba umiikot ang mga gwardya, siguro po ganun. At ang sabi po, so they went and entered the house of a prostitute. Pagpasok nila sa Jericho, ang pinuntahan kaagad nila yung bahay ng prostitute named Rahab and stayed there. Of all places, ang tanong, bakit po doon sa bahay nga noong prostitute? Was it by chance? Nagkataon lang po ba na siguro habang naglalakbay yung 2 espiya, doon tayo pumunta muna, happy-happy muna tayo? Or was it by God's design that God allowed them to reach the house of Rahab? Ano po sa palagay nyo? Kasi po, iisipin natin, ito, 2 lalaki, naglakbay mula sa Shittim, papuntang Jericho. Pagpunta sa Jericho, sa halip na mag-espiya, pumunta ka agad sa bahay ng isang prostitute. At alam po natin, si Rahab was a Canaanite. Kumbaga doon po siya nakatira sa lugar na yon. At bilang isang Canaanite, siya po ay isang idol worshiper. Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Siya po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, kay Astoret, kay Molek. Marami po sila mga sinasambang Diyos. At maaring, although hindi nga po sinabi directly sa Bible kung anong klaseng prostitute siya, posible na siya po yung prostitute na naandun sa temple at sumasamba sa pamamagitan ng pakikipag-sex sa mga lalaking pupunta doon. So, a prostitute, an enemy of the nation Israel, bakit po iaalaw ng Diyos na yung 2 espiya doon pupunta sa bahay ng isang prostitute? So, iniisip ko po yun. And, pansinin niyo po, when the spies entered Jericho, it was not by chance na sila po ay doon nakarating sa bahay ni Rahab. The Lord brought them to Rahab's house. Rahab's house. Na nakita po nila, hindi na po prostitute. Because by that time, ang sabi po, si Rahab daw po ay innkeeper na lamang. Parang tinitingnan na lang yung hotel, hindi na po siya prostitute. Base po sa pag-aaral ng mga scholar. At before that, the spies came, nadinig na po ni Rahab ang tungkol sa Diyos ng mga Israelita. Nadinig na po ni Rahab ang tungkol kay Yahweh. At yan po ay makikita natin sa mga susunod na passages. Naniniwala po ako that before the spies, yung po mga espiya ay dumating, hinipo na po ng Diyos ang puso ni Rahab. Siya po ay nagbago na. Subalit, ang taguri pa rin po sa kanya, ang tawag pa rin po sa kanya, isa siyang prostitute. Di po ba parang sa society po natin, parang nakakalungkot na kahit nagbabago ka na, pinipilit mong ayusin ang buhay mo. O yan, chismosa yan. Kahit sabihin mong born again na, ang tingin sa'yo ng mga tao, chismosa pa rin yan. Kahit inayos na ng Panginoon ang paraan mo ng pag-handle ng salapi, ay, utangera pa rin yan. Marunong yung, mahilig yung utang, hindi naman ang babayad. Ay, ganyan, ako, nangangaliwa yan. Marami pong mga nangyari sa ating buhay na pinagsisihan na natin, pero ang tingin sa atin ng tao, madumi pa rin tayo. Ganun po ang nangyari kay Rahab. So, ang tingin po ng mga tao kay Rahab, prostitute pa rin siya, bagamat siya po ay maaring nagbago na. So, diyan po yung kondisyon ni Rahab ng time na yon. Siya po ay maaring inaayos na ang buhay, pero ang tingin sa kanya ng tao, madumi pa rin. Tingnan naman po natin ang action ni Rahab. Let us look into the actions of Rahab, the prosti. Hindi po prosti the snowman, ano? Rahab the prosti. The king of Jericho, when he came, he found that the Israelites have come that night to spy the land. So, nalaman na po ng hari. Maaring may nagsumbong, kasi syempre po, doon po sa bahay ni Rahab, hindi lang naman po siguro yung 2 espiya lang ang pumasok, marami rin po mga ibang mga tao nandun, at maaring nakita po yung 2 espiya at sinasabing, mukhang hindi ko kilala ang mga ito mukhang dayo itong mga ito, malamang ini-espiya tayo, tinitingnan tayo para lusubin tayo. So, alam na po ng hari ng Jericho. At ito po si hari ng Jericho, nagpadala ng message kay Rahab. Uy, kilala ng hari ng Jericho si Rahab.
Baka po naging customer din ni Rahab yung hari ng Jericho. Bakit kilala ka agad, no? Sabi po, the king of Jericho said, "Look, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land." So the king of Jericho sent this message, "Bring out the men who came to you and entered your house because they have come to spy out the whole land." So sinabihan po ng hari ng Jericho, ilabas mo yung mga lalaking yan. Pero ang nangyari po, Rahab had taken the two men and hidden them. Ano pong magmomotivate kay Rahab para po itago yung dalawang lalaking yon? Ano pong pakinabang niya doon sa dalawang lalaking yon? Sabi po, Rahab had taken the two men and hidden them. She said, "Yes, the men came to me, but I did not know where they came from. At dusk, when it was time to close the city gate, the men left. I don't know which way they went. Go after them quickly, you may catch up with them." But she had taken them up to the roof and hidden them under the stalks of flax she had laid out on the roof. So, ang ginawa po, sa halip na sinabi po na, andito nga, sa halip na umamin, nagsinungaling, tama ba yon? Ako pa nagtatanong, nagsinungaling. Tama ba yun? Bakit? Nagsinungaling na nga siya, nag-ano pa? Napuri pa siya. Pero mamaya po babalikan natin yung tanong na yun. Pero sabi po, she had hidden them under the roof stalks of the flax and she had laid out on the roof. So alam niyo po itong stalks of flax, yan po yung ginagamit sa paghahabi ng damit. So ibig sabihin po, sabi po ng mga Bible scholar, it is possible that during that time, dahil po nasa bahay ni Rahab, yung mga stalks of flax na yon, hindi na po talaga siya prostitute. Naghahabi na po siya ng damit. Yun na po ang kanyang ginagawa. Hindi na po siya nagbebenta ng aliw. And hindi rin po sinabi sa Bible na Rahab slept with the spies. Hindi po sinabi na sumiping. Wala naman po sinabing sumiping. Bakit? Posible kaya na retired na si Rahab? Pwede rin po. At yun nga po, tulad nga po na nabanggit ko kanina, sabi po ng mga Bible scholars, when Rahab was visited by the spies, bagamat ang tawag po sa kanya ay prostitute pa rin, siya po ay nagbabagong buhay na. Nag-aayos na ng kanyang buhay. Nag-aayos na. And the Bible said, Rahab has taken them up to the roof and hidden them under the stalks. So, ibig sabihin po, talagang gusto niyang itago yung mga Israelita, pero hindi pa rin po mawala sa isip ko, bakit siya nagsinungaling? Bakit niya itinago ang mga Israelita doon sa mga humahabol, mga tumutugis na mga taga-Jericho na kanyang kalipi? Di po ba? She told a lie, and God forbids lying. Doon po sa pag-aaral ko ng pag-aaral, tiningnan ko po, ni-research ko, bakit? Alam niyo po, isa lang po ang nakita kong dahilan kung bakit po ginawa niya yon. Kasi doon pala po, under the rules of war, alam niyo po, sa giyera po pala, meron din mga batas. Sa batas ng giyera, hindi mo pwedeng sisihin ang tao sa anuman niyang pwedeng gawin para iligtas ang kanyang mga minamahal o yung mga taong mahalaga sa kanya. So, for the sake of protecting the Israelites, nagsinungaling si Rahab. Tama ba yun? Hindi pa rin po maalis sa isip ko na, tama ba yun, nagsinungaling siya? Pero yun nga po, ang sabi, under the rules of war, kahit ano, dapat mong gawin para iligtas ang mga taong mahalaga sa'yo. So, ibig sabihin po pala, kaya po ginawa ni Rahab yun dahil mahalaga para sa kanya yung buhay ng dalawang espiyang Israelita. Pero bakit mahalaga po sa kanya yun? So, ang nakita po kay Rahab, doon sa point na yon, hindi po yung kanyang pagsisinungaling, kundi yung kanyang pagpapahalaga sa buhay ng mga Israelita. Remember, in the book of Genesis, ang sabi, ang sino mang magpala sa mga Israelita, pagpapalain ng Diyos. At ang sino mang sumumpa o humusga sa mga Israelita, huhusgahan at paparusahan ng Diyos. So, in effect, ginawa po yun ni Rahab, gusto niya pong ingatan ang mga Israelita. At dahil po sa ginawa niyang yon, yun po ang nakita. Yung pag-iingat, pagpoprotekta kay Rahab. So ano po ang declaration ni Rahab nung makita niya po yung mga Israelita? Before the spies lay down for the night, bago daw po matulog, she went up on the roof, pumunta sa taas, at ang sabi po, I know that the Lord has given this land to you, and a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. By the time the spies arrived, Jericho, maaring nangusap na po ang Diyos kay
Rahab. Kasi sinabi niya po, I know that the Lord has given this land to you. Bakit mo sasabihin ni Rahab na, alam ko na ibinigay na sa iyo ng Diyos itong lupang ito? So, ibig sabihin po, nangungusap na ang Diyos. Meron na po siyang pananampalataya. And before the spies gave them the chance to introduce themselves, maaring ang Diyos po sinabi na, inihanda na po si Rahab, may darating dyan 2 espiya. Ingatan mo yung 2 yan. Para pong, nung pong merong isang widow in Sarephat, na bago po dumating, kinausap na ng Diyos yung widow para po si Elijah pakainin. Di po ba? Alam niyo po, ang Panginoon ganun eh. Bago po dumating yung kanyang mga tao, mga men of God, inihahanda na po ng Diyos ang pupuntahan. So inihanda na po si Rahab. And take note, pagka ang lingkod ng Panginoon, pinagpala mo, tinulungan mo, pagpapalain ka rin ng Diyos. Amen. So, yun po yung lesson dun eh. It looks like, alam na po talaga ni Rahab na may darating na 2 espiya at kailangan niyang ingatan ito. So, ano po ang confession ni Rahab? Rahab confessed, sabi po, Joshua 2:10, we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you come out of Egypt. Sabi niya, nadinig ko kung paano hinati ng Diyos na tuyo yung dagat ng Red Sea para kayo ilumabas ng Egypt. So, sabi po, and what you did to Sihon and Og of the 2 kings of the Amorites east of Jordan, whom you completely destroyed. So, kumbaga po si Rahab, nadidinig niya na po kung ano mga nangyayari doon sa mga pinupuntahan ng Israel. At yun nga po, tulad nga po ng nabanggit ko sa inyo, hindi po nakasulat sa Bible, pero naniniwala po ako, nangusap na po ang Diyos kay Rahab noong mga panahon na yun. At nasa point po siya ng pagbabago. Bagamat tinatawag pa rin siyang prostitute. Rahab confessed what she had seen and heard about the Lord. At ito po ang pinakamatindi rito. Sabi po, pwede naman niya sabihin, we have heard how your God dried up the water of Red Sea. I have heard how the God of Israel dried up the water of the Red Sea. Pero alam niyo po, ang sinabi ni Rahab, kahit po doon sa original translation, ginamit niya po yung pangalan ng Diyos, Yahweh, the covenant name of God. Ang gumagamit lang po ng pangalan ng covenant name of God, yung mga Israelites. Pero si Rahab, ginamit niya po, inacknowledge niya po si Yahweh as the God. The God of the Israelites and her own God. Kumbaga po, tinanggap niya na ang Diyos ng Israelita, siya ring Diyos niya. Kasi po, I have heard how the Lord, pag sinabi pong the Lord, ang reference po niyan kay Yahweh. She called God by His covenant name and she confessed her faith and the truth about what she heard. She confessed about Jehovah. Na kahit po siya isang Canaanite na sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan, naniwala po siya kay Jehovah. At yun po ang mahalaga kay Rahab. Let us look at the faith of Rahab. Hindi lang po once, twice, 3 times niya po sinabi. When we heard of it, our hearts melted and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on earth below. So, dineclare na niya na yun nga, ang Diyos ninyo ay ang totoong Diyos, ang Diyos ng langit at Diyos ng lupa. So, by declaring that, by acknowledging who God is, Rahab claimed salvation from the coming judgment. Tinanggap niya po kung ano yung kanyang nadinig. Maaring meron po, hindi lang po may nag-share sa kanya, nadinig niya lang, pero naniwala po siya sa kanyang puso. At ano po ang hope ni Rahab nung kanya pong paniwalaan ng Diyos? Ang Diyos ng mga Israelita. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ito po yung kanyang hope. Sabi niya, now then, please swear to me by the Lord. Inulit niya po. Sumumpa kayo sa pangalan ng Diyos na pakikitaan niyo ako ng kabutihan. At hindi lang ako, maging ang aking pamilya. That you will show kindness to my family because I have shown kindness to you. So alam po ni Rahab na pagka pinagpala niya yung mga lingkod ng Diyos, siya pagpapalain din. Sabi po, give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters. Biglang nag-disco The lives of my father, my brothers and sisters, and all who belong to them, that you will save us from death. Humingi po siya ng assurance na maliligtas ang lahat sa aking pamilya. Kayo po ba ganon? Nung maligtas po ba kayo, inisip niyo yung kalagayan ng pamilya ninyo? Hinihingi niyo ba sa Lord, Lord, hindi ako papayag na ako lang ang maliligtas, kailangan buong pamilya ko. Pero ang maganda po doon, may pangako ng Diyos
na pagka may isang naligtas sa isang sambahayan, ang buong sambahayan maliligtas. Amen. Praise the Lord. And Rahab came to know the Lord. She wanted everyone else in the house to know the Lord. She was under the umbrella protection of God. Maging ang kanyang pamilya. Kaya alam niyo po, kahit po kayo lang ang nag-iisang born again sa inyong pamilya, purihin ang Panginoon. Ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos, hindi lang sa iyo, kundi sa buong pamilya mo. Iniingatan ka ng Panginoon. At hindi lang yon, ang pangako ng Diyos, ang buong sambahayan mo maliligtas. Katulad po ng ginawa kay Rahab. If you do what God expects you to do, you can rest assured that God will do His part to protect you. So ano naman po ang sign kay Rahab? This is the sign. The man said to her, "This oath you made us swear will not be binding." Walang halaga ito, sabi niya, sabi ng mga espiya. "Unless when we enter the land, you have tied this scarlet cord." Sabi niya, pagpasok namin sa Jericho, kailangan itong kulay pula na lubid, nakatali sa inyong bintana. In the window through which you let you down. You let us down. Doon po kasi dumaan sila eh. Kailangan makita namin yung kulay pula na tali, na lubid, na ginamit namin pagbaba. At ito ang sign na lahat na nandiyan sa loob ng bahay na yan, hindi namin sasalingin, hindi namin papatayin. So may sign po na kulay pula. Sabi po doon, unless you have brought your father and mother, your brothers and your family into your house, they will be killed. So kailangan na andun lahat. Dapat nasa covering ng Diyos. Ganon din po kasi nasabi sa atin ng Diyos. Malibang lahat ng mga mahal mo sa buhay, kailangan may covering ng blood ni Jesus Christ. Because the red cord symbolizes the blood of Jesus Christ. In the same manner, dun po sa Passover night, nung lipulin po ng Panginoon, ng angel of destruction, yung lahat ng mga firstborn ng mga Egyptians, pagka po mayroong dugo ng tupa, ng Passover lamb doon sa pinto, hindi po papasukin yun ng angel of destruction. So alam niyo po yung pagbubisik ng dugo, kung paano, base po sa mga Bible scholars, kukuha po ng pinatay na yung Passover lamb, isasawsaw po doon yung hyssop, yung halaman, at bibisikan doon sa hamba ng pinto ng pakrus. So even during those times, symbolic na kaagad yung cross, the blood of Jesus Christ. So that when you are covered by the blood of Jesus Christ, you are protected from any form of destruction. Amen. So yun po yung foreshadowing, ipinakita po. Pinakita doon sa bahay ni Rahab na kailangan covered dyan ng blood. Makikita yung kulay pula, symbolic. Di po ba? So, nung dumating po ang mga Israelita upang lipulin ang buong Jericho, sabi po, walang ititira, lalaki, babae, bata, matanda, pati po yung tupa, yung baka, yung donkey, lahat po lilipulin, papatayin lahat. Bakit po? Because of their wickedness. Yun po ang utos ng Diyos sa kanila. Pagka nilusog nyo isang bayan, lahat papatayin nyo, walang ititira. Wala kayong kukunin para sa inyong sarili. Lahat papatayin. At tulad nga po na ipinangako, Rahab was spared. Ito po ang reward ni Rahab. Diyos was spared Rahab, the prostitute, with her family. So, ginawa po ni Rahab, sinama yung kanyang pamilya doon sa bahay niya para hindi po patayin. Kaya po, let us learn from the lesson. Doon po sa story ni Rahab. Kapatid, kung ikaw ligtas ka na, born again ka na, huwag kang papayag na ang iyong pamilya hindi maliligtas. Huwag kang papayag na pagdating natin sa langit, ikaw nandun sa taas, ang sarap ng buhay mo, yung iyong mga mahal sa buhay, nandun sa baba, nakatingala sa'yo sinasabi, bakit hindi mo pinahagi sa akin si Jesucristo? Gusto niyo po ba yon? Gusto niyo po bang makita yung inyong mahal sa buhay sinusunog? Definitely hindi. So we have to do something. So the same day the walls of Jericho fell down, she received a brand new life. Her whole household was saved. She was adopted into the family of God. She had a new reputation. Hindi siya prostitute. Ang tingin na po sa kanya, isa pong taong ginamit ng Diyos upang iligtas ang dalawang espiya. Rahab married an Israelite. His name was Salmon, from the tribe of Judah. Sabi po ng mga Bible scholars, si Salmon daw po, yun po yung isa sa mga espiya na nandun, na ipinadala. Siguro po na makita ni Salmon, nagkainlaban na sila. No?
Iniisip ko lang po. Kasi napangasawa niya. At sino po itong Salmon na ito? Hindi po yung isda, ha? Iniisip niyo, Salmon na isda. Si Salmon po, nagkaroon ng anak, siya po yung tatay ni Boaz. Si Boaz po, ang tatay, ang naging asawa si Ruth. Si Ruth po nagkaanak. Ang anak niya po si Obed. Hindi po Obed, ha? Obed. Si Obed po may anak, si Jesse. Si Jesse po ang tatay ni David, the king of Israel. And from the line of David came the Messiah, Jesus Christ. So ibig sabihin po, Rahab is in the bloodline of the Messiah. Imagine, isang prostitute, isang babaeng mababa ang lipad, inayos at binago ng Diyos, kaya pala niya inayos at binago, manggagaling din sa kanyang dugo, sa kanyang lipi. Doon manggagaling ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. And look at the importance given by God to Rahab. 4 times po siyang nabanggit sa Bible, sa New Testament. New Testament po yan. At nung siya po ay banggitin as the great-great-grandparent of Jesus Christ, tinanggal na po yung tawag sa kanya na prostitute. Nakalagay na lang doon sa Matthew 1:5, Rahab. Rahab na lang. Inalis na po yung tawag na prostitute. So alam niyo kapatid, pagka ang Panginoon inayos ang buhay natin, pati yung ating pangalan, pati yung tingin sa atin ng mga tao, aayusin niya. Lilinisin niya yan. Kung ano man yung madilim mong nakalipas, sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, aayusin ka pa ng Panginoon, gagamitin ka pa niya sa isang mahalagang bagay. Imagine, Rahab, a prostitute, ginamit po ng Panginoon para po panggalingan ng lipi kung saan manggagaling ang ating tagapagligtas. So, in summary, ano po ang nangyari? Paano po na-rehab si Rahab? Tingnan po natin. Letter R, Rahab. Importante po ang repentance. Repent. Say repent. Repent. Repent po, hindi repeat. Repent. Kasi alam nyo, isang letter lang po ang difference ng repeat. Yung N gawin yung A, repeat na yan. Misa po ang Kristiyano, repent, repeat, repent, repeat, repent, repeat, repent, repeat. Pag ikaw nag-repent, wala ka nang babalikan. Huwag mo nang balikan. Rahab is a picture of a sinner who was spared from judgment and death because of her repentance. Nagsisi na po siya. Why? Dahil hindi na po niya binalikan kung ano yung dati niya. Kahit po nung nandun ang mga espiya, hindi po sinabi na siya ay sumiping. Bagamat ang tawag sa kanya isang prostitute, siya po ay nagsisi na. And it's not enough that you repent. You have to express your faith in God. Say express. Kailangan i-declare mo. Kaya nga po pagka nag-sinner's prayer tayo, pagka po may sinasabi natin, pinapatanggap natin, kailangan sabihin mo, tinatanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. And that was what Rahab did when he said, the God of Israel, the Lord, your God, the Lord, our God, Yahweh, inaccept niya po ang ating Diyos. Express your faith. At syempre po, nang i-express po ni Rahab yung faith niya, she hoped for the best. Hindi po sapat na nananampalataya ako, pagpapalain ako ng Diyos. Pero parang, Lord, bakit ganoon? Parang hindi yata ako gumagaling. Akala ko ba pagagalingin mo ako? You should always hope for the best. Dahil ibinigay na sa iyo ng Diyos yung pagpapala ng kaligtasan, ano pang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Meron bang bagay na hindi kayang ibigay sa iyo ang Diyos? Kung yun yung anak niya kaya niyang ibigay, ano pa yung kailangan mo ngayon, kapatid? Kung ikaw man ay may pangangailangan ngayon, sigurado ako kayang ibigay ng Diyos yan. So you should hope for the best. Amen po ba? And then, number 4, act on your faith. Say act. Kailangan kumilos ka. Hindi pwedeng naghihintay ka lang na nakanganga. Anong ginawa po Ano pong ginawa ni Rahab? Sinabi niya po yun. Tinulungan niya po yung mga espiya. Sinabi niya, naniniwala ako sa Diyos ninyo. Sa Diyos natin. Ginawa niya po ang dapat. Kaya kapatid, pagka ang Panginoon may pinapagawa sa atin, we have to act in faith. Hindi mo pwedeng sasabihin, ay, ganun, pwedeng wag na lang. Gusto natin ng pagpapala, pero ayaw natin kumilos. Kailangan may kilos din. Because faith without works is dead. And last but not the least, ito po yung kailangan ng mga Kristiyano. Behave well.
Say behave. Say behave. Louder. Sabihin mo sa katabi mo, behave. Behave well, and you will be blessed. Bakit? Sabi nga po, Rahab did not return to prostitution. She embraced the life of an Israelite, and she was blessed. Minsan po kasi ang Kristiyano kaya hindi nabiblessed. Kristiyano na pasaway pa. Kristiyano na pusong mamon pa, masyadong maramdamin, hindi lang nakamay, suplado si pastor. Hindi na makamansin. At pagka nautangan, hindi nabayaran, kahit Kristiyano hindi kikibuin. Patawarin mo na yan. Magkakapatid tayo. Rahab in her past life was a picture of sin. A picture of an individual who have never been saved. Somebody who is lost. Living in sin, spiritually dead, unable to fellowship with God. This is the same condition that we were bago po tayo nakakilala sa Panginoon. But we were saved by the blood of Jesus Christ when we declared that Jesus Christ is our Lord and Savior. Pag nirehabilitate tayo ng Panginoon, He can use us in powerful ways to change the lives of even other people. Ayaw mo nun, ginagamit ka ng Diyos para baguhin ang buhay ng ibang tao. Minsan, pagka na-save ka, sasabihin mo, okay na ako, bahala siya, kung siya pupunta sa impyerno. Kapatid, we should have the compassion of Christ. Because that's the reason why you were saved. Gusto ng Panginoon maging daluyan ka ng pagpapala sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Jesus loves you and He wants you to be rehabilitated, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. Maaring hindi ikaw isang prostitute. Maaring hindi ka katulad ni Rahab. But you know, kapatid, that there is something wrong inside of you na sinasabi ng Panginoon, anak, isuko mo na yan sa akin. Matagal ko na sinasabi sa iyo, gusto kitang pagpalain, kaya lang ayaw mo pang isuko yung bagay na yan. Maaring isang lihim na kasalanan, lihim na pagbagsak. O isang idol sa buhay mo. Ang idol po, hindi lang yung ribulto. Because anumang bagay na binibigyan mo na sobrang oras, sobrang pansin, nagiging daan para maging maligaya ka, that is an idol. And remember, God hates idolatry. God hates idolatry. Again, I say, God loves you. And He wants you to be rehabilitated. Panginoon, look upon your people with mercy. In the same way that you have looked upon Rahab with mercy. Lord, maaring sa buhay namin ngayon, maring sinasabi namin, hindi naman kami nagbebenta ng katawan. Hindi naman kami nagbebenta ng aliw. Pero Lord, kung aming titignan, maaring mas malala pa yung ginagawa namin. Dahil sinasanla namin ang aming kaluluwa. Lord, salamat dahil iniligtas mo na kami. Salamat sa dugo ng iyong anak na si Jesucristo na naglinis ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil meron na kaming kaligtasan. Lord, gusto po namin magpatuloy ayon sa iyong katuwiran. Batid mo po ang laman ng aming mga puso. Batid mo po ang aming mga buhay sa sandaling ito. Maaring meron po kaming mga inililihim. Kayo lang po nakakaalam. Lord, we lay these things before your throne as we ask. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawad. Enable us to repent and not repeat the same sin again. Enable us, O God, to walk according to your righteousness, O Lord. That we will be able to behave and do your will. Lord, apart from you, O Lord, wala kaming kayang gawin. Kaya po, Panginoon, muli hinihiling po namin, bigyan niyo po kami ng masamang panlasa sa kasalanan ito, Panginoon. Kung ano man yung kasalanan yun, Panginoon, Lord, pandirian namin, Panginoon. Lord, hindi na namin gawin. Dahil gusto po namin sumunod sa iyo. And Lord, bigyan niyo po kami ng tapang, ng lakas ng loob, na maging ang aming mahal sa buhay, Panginoon, maibahagi na namin ang iyong magandang balita. Lord, ayaw po namin yun, mapahamak sila. So Father, honor the prayer requests of your people today as you release them from the bondages of sin.
Lord, I pronounce and declare your freedom today. I pronounce and declare, O God, your salvation today. I pronounce and declare, O God, that no weapon formed against these people shall prosper, O God. Pinapawalang bisa po namin ang lahat ng sumpa na winika at sinabi sa amin ng mga ibang tao. At pinapawalang bisa rin po namin, Panginoon, ang mga masasamang salita o sumpang binitawan ng aming mga labi. Lord, we cancel and nullify those curses in Jesus' name. And we declare your blessings, O God. Your blessings, O God. Kahit sinong makasalubong namin, Panginoon, ito man yung mga taong umapi sa amin o nanakit sa amin, Lord, we choose to declare blessings upon them, Panginoon. Because we know and we believe that as we pronounce blessings upon them, you will also bless us. So, Father, in the name of Jesus, we declare, O God, that we have been set free from those sins. Na Lord, hindi na po mauulit yung mga lihim naming pagbagsak sa pangalan ni Jesus. And we declare, O God, that we will be like Rahab. We will be a part of history nito pong iglesyang ito. Because gagamitin mo kami, Panginoon, upang iligtas ang maraming tao. You will use us to bring souls to your faith. And we declare it will come to pass in Jesus' name. In Jesus' name. So, Father, we receive all these blessings today. As we leave this place, tanggapin mo po ang aming pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen.